Ang International Criminal Court o ICC ay nasa gitna ng isang pandaigdigang kontrobersya dahil sa paglilitis nito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Pilipinas. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ang termino ni Duterte mula 2016 hanggang 2022 ay kinilala dahil sa kanyang kontrobersyal na giyera kontra droga. Bagamat pinuri ng ilan ang kampanyang ito dahil sa pagsugpo nito sa pagpupuslit ng droga, kinondena naman ito ng mga grupo ng karapatang pantao dahil sa kalupitan at mga extrajudicial killing. Ang investigasyon ng ICC na inilunsyad noong 2019 ay nakatuon sa mga paratang ng mga krimen laban sa sangkatauhan na nagawa sa panahong ito. Ang sentro ng kaso ay ang mga akusasyon ng malawakan at sistematikong pag-atake laban sa mga sibilyan na pinaghihinalang sangkot sa droga. Kasama sa mga umano'y krimen na ito ang mga extrajudicial killing, enforced disappearances, at torture. Ang Philippine National Police sa ilalim ng pamumuno ni Duterte ay inakusahan na nagsagawa ng mga karumal-dumal na krimen na ito nang walang parusa. Tinataya ng tagausig ng ICC na libu-libong Pilipino ang napatay sa crackdown na ito. Sa kabila ng pag-atras ng Pilipinas mula sa Rome Statute, ang kasunduang nagtatag sa ICC noong 2019, iginit ng korte ang jurisdiksyon nito sa mga umano'y krimen na nagawa noong panahon ng pagiging miyembro ng bansa. Ang laban na ito sa jurisdiksyon ay isa lamang sa maraming legal na hadlang na kinakaharap ng kaso. Habang nagpapatuloy ang paglilitis, minamasdan ng mundo kung maihahatid ng ICC ang hustisya para sa mga umano'y biktima ng giyera kontra droga ni Duterte. Ang resulta ng paglilitis na ito ay magkakaroon ng malaking implikasyon para sa hustisya sa buong mundo at sa laban kontra sa kawalan ng parusa. Magtatakda rin ito ng president para sa pagpapanagot sa mga makapangyarihang leader para sa kanilang mga aksyon. Matalas na nagmamasid ang mundo at napakalaki ng nakataya. Ang kakayahan ng ICC na mag-navigate sa mga komplikadong legal at political na issue na ito ay magiging testamento sa papel nito sa pandaigdigang sistema ng hustisya. Ang resulta ng paglilitis ay maaring magpala sa kredibilidad ng korte o maglantad sa mga limitasyon nito sa pagharap sa mga makapangyarihang tao. Habang nagpapatuloy ang mga paglitis, nananatiling alerto ang internasyonal na komunidad, naghihintay ng hatol na maaring muling magbigay kahulugan sa mga hangganan ng internasyonal na batas at hustisya. Dahil sa mga akusasyon ng krimen laban sa sangkatauhan, binuo ni Rodrigo Duterte ang isang malakas na legal team upang labanan ang mga kaso ng ICC. Napakalaki ng nakataya at ginagawa ng depensa ang lahat ng kanilang makakaya sa kanilang paghahanda. Pinamumunuan ng depensa ay si Nicholas Kaufman, isang British-Israeli lawyer na may malawak na karanasan sa international criminal law. Kilala si Kaufman sa kanyang maingat na pag-aaral at kakayahan sa pag-navigate sa mga komplikadong legal na usapin. Hindi bago kay Kaufman ang mga high-profile na kaso dahil dating niya nang ipinagtanggol si John Pierre Bemba, dating vice-presidente ng Democratic Republic of Congo, sa ICC. Ang kanyang kadalubasaan sa paghawak ng mga ganitong kahalagang kaso ay ginagawa siyang mahalagang bahagi ng depensa ni Duterte. Kasama ni Kaufman ay si Salvador Medialdea na nagsilbing Executive Secretary ni Duterte noong kanyang pagkapangulo. Ang papel ni Medialdea sa administrasyon ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang perspektibo sa mga desisyon at aksyon na ginawa noong termino ni Duterte. Ang malalim na kaalaman ni Medialdea sa mga panloob na gawain at proseso ng paggawa ng desisyon ng Administrasyong Duterte ay magiging napakahalaga sa estratehiya ng depensa. Ang kanyang mga pananaw ay makatulong upang linawin ang konteksto ng mga aksyon na iniimbestigahan. Ang kanyang papel ay magbigay ng konteksto at mga pananaw sa mga aksyon ng gobyerno sa panahon na sinusuri. Ang kontekstong ito ay mahalaga para sa depensa upang bumuo ng isang komprehensibong salaysay. Ang estratehiya ng depensa ay maraming aspeto na naglalayong sirain ang kaso ng ICC mula sa iba't ibang anggulo. Maingat nilang pinaplano ang bawat hakbang upang matiyak ang isang matibay na depensa. Isa sa kanilang mapangunahing argumento ay nakasentro sa jurisdiksyon ng korte. Ikinakatwiran nila na ang ICC ay walang autoridad na litisin si Duterte. Pinagtatalunan nila na ang pag-atras ng Pilipinas mula sa Rome Statute noong 2019 ay epektibong nagpapawalang bisa sa autoridad ng ICC
na imbestigahan at litisin si Duterte para sa mga umano'y krimen na nagawa noong kanyang pagkapangulo. Ang hamong ito sa jurisdiksyon ay isang pundasyon ng kanilang depensa. Bukod pa rito, hamunin ng depensa ang kredibilidad at pagiging katanggap-tanggap ng mga ebidensya na iniharap ng prosekusyon. Susuriin nila ang bawat piraso ng ebidensya upang makahanap ng mga hindi pagkakapare-pareho o kahinaan. Malamang na ikakatwiran nila na ang ebidensya ay hindi sapat upang patunayan ang direktang pagkakasangkot ni Duterte o kaalaman sa mga umano'y krimen. Ang argumentong ito ay naglalayong lumikha ng makatwirang pagdududa tungkol sa pagkakasala ni Duterte. Maari ring magtaas ng mga alalahanin ang depensa tungkol sa chain of custody ng ebidensya at mga posibleng bias sa mga testimonya ng mga saksi. Sa pamamagitan ng pagtatanong sa pagiging maasahan ng ebidensya, inaasahan nilang pahinayin ng malaki ang kaso ng prosekusyon. Bagamat hindi opisyal na bahagi ng legal team, si Vice Presidente Sara Duterte, anak ni Rodrigo Duterte, ay lumitaw bilang isang prominenteng figura sa depensa ng kanyang ama. Ang kanyang paglahok ay nagpapakita ng personal na taya at katapatan ng pamilya na kaakibat ng mga legal na proseso. Si Sara Duterte ay aktibong kasangkot sa pag-coordinate ng diskarte sa pagtatanggol ng kanyang ama at gumanap ng mahalagang papel sa pagpili ng legal team. Gayunpaman, ang papel ni Sara Duterte ay may mga limitasyon. Bilang kasalukuyang Vice Presidente ng Pilipinas, siya ay nakatali sa mga restriksyon ng konstitusyon na pumipigil sa kanya na direktang lumahok sa mga legal na proseso. Ang mga restriksyong ito ay ipinatutupad upang maiwasan ang conflict of interest at matiyak ang paghihiwalay ng kapangyarihan sa pagitan ng ehekutibo at hudisyal na sangay ng gobyerno. Sa kabila ng mga limitasyong ito, nananatiling mahalaga ang impluensya at paglahok ni Sara Duterte sa depensa ng kanyang ama. Siya ay isang kritiko ng investigasyon ng ICC at inaakusahan niya itong may kinikilingan sa politika at laban sa kanyang ama. Ang kanyang mga pampublikong pahayag at aksyon ay nagpapakita ng malalim na pagkakahati-hati sa politika sa loob ng Pilipinas tungkol sa paglahok ng ICC sa mga usapin ng bansa. Ang presensya ni Sara Duterte ay nakatutok sa mga proseso na nagsisilbing paalala sa mga implikasyon sa politika ng paglilitis. Ang kanyang matatag na suporta para sa kanyang ama at ang kanyang mga kritisismo sa ICC ay nagpapakita ng mga hamon na kinakaharap ng korte sa pag-navigate sa komplikadong larangan ng politika ng Pilipinas. Ang legal team na kumakatawan kay Rodrigo Duterte ay gumagamit ng maraming paraan na naglalayong pabulaanan ang kaso ng ICC mula sa iba't ibang anggulo. Ang komprehensibong estratehiyang ito ay idinisenyo pangtugunan ng bawat posibleng aspeto ng kaso na tinitiyak na walang bato na hindi natitinag sa kanilang pagtatanggol sa dating Pangulo. Ang kanilang estratehiya ay nakasalalay sa ilang mahalagang argumento. Bawat isa ay idinisenyo upang pagdudahan ang bisa at lakas ng mga akusasyon. Sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri sa bawat piraso ng ebidensya at bawat legal na precedent, umaasa silang lumikha ng isang matibay na depensa na kakayanan ang pagsisiyasat ng International Court. Una, kinukuwestiyon ng depensa ang jurisdiksyon ng ICC na nangangatwiran na ang pag-atras ng Pilipinas mula sa Rome Statute noong 2019 ay epektibong nagpapawalang bisa sa autoridad ng korte na imbestigahan at usigin si Duterte para sa mga umano'y krimen na ginawa noong kanyang pagkapangulo. Iginiit nila na ang mandato ng ICC ay hindi umaabot sa isang bansang formal na umalis sa kasunduan. Pinagtatalunan nila na ang legal na sistema ng Pilipinas ay may kakayahang hawakan ang mga ganitong kaso sa loob ng bansa at ang interbensyon ng ICC ay hindi kailangan. Sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa soberanya at kakayahan ng hudikatura ng Pilipinas, nilalayon nilang ipakita na ang international na interbensyon ay hindi kinakailangan at mapanghimasok. Pangalawa, plano ng depensa na mahigpit na suriin ang ebidensya na iniharap ng prosekusyon. Kabilang dito ang detalyadong pagsusuri ng ebidensya upang matukoy ang anumang mga hindi pagkakapare-pareho o mga puwang na maaring magpahina sa kaso ng prosekusyon. Malamang na ikakatwiran nila na ang ebidensya ay hindi sapat upang may taguyod ang direktang pagkakasangkot ni Duterte o kaalaman sa mga umano'y krimen. Sa pamamagitan ng pagtatanong sa kredibilidad at kaugnayan ng ebidensya,
Inaasahan nilang pagdudahan ang salaysay ng prosekusyon. Maari ring magtaas ng mga alalahanin ang depensa tungkol sa chain of custody ng ebidensya, mga potensyal na bias sa mga testimonya ng saksi, at ang pagiging maasahan ng impormasyong ibinigay ng mga grupo ng karapatang pantaw na kritikal sa administrasyon ni Duterte. Ang mga argumentong ito ay naglalayong pahinayin ang integridad ng ebidensya at mga testimonya na iniharap laban kay Duterte. Pangatlo, maaring ikatuwiran ng depensa na ang pag-uusig ng ICC ay may motibo sa politika. Maari nilang imungkahi na ang mga paratang ay bahagi ng isang mas malawak na agenda upang siraan si Duterte at ang kanyang mga patakaran. Maari nilang ituro ang mga kritisismo mula sa ilang panig na hindi proporsyonal na tinatarget ng ICC ang mga leader mula sa mga umuunlad na bansa, habang ipinipikit ang mga mata sa mga umano'y krimen na ginawa ng makapangyarihang mga bansang kanluranin. Ang argumentong ito ay naglalayong i-highlight ang pinaghihinalaang dobleng pamantayan sa mga operasyon ng ICC. Ang linyang ito ng argumento ay naglalayong ilarawan ang ICC bilang isang kasangkapan ng imperialismong kanluranin sa halip na isang walang kinikilingang tagapamagitan ng internasyonal na hustisya. Sa pamamagitan ng pag-frame sa mga aksyon ng ICC bilang may kinikilingan sa politika, inaasahan ng depensa na makakuha ng simpatiya at suporta mula sa parehong domestic at international na madla. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe, and leave a comment or suggest a topic for our next episode. Catch you later!